Pilipinas, bilang kabataan, hanggang saan ang kaalaman mo sa mga salitang ito? Ito ba yung mga salitang alam mo sa puso mo o sinasabi lang ng kapitbahay mo? Pag-asa ba ng bayan? Handa ka bang manindigan sa iyong bansang sinilangan? Pero paano kung maninindigan kung wala kang alam? Pag-asa ka ba talaga ng bayan? Paano ka naging pag-asa ng bayan kung alam mo lang tumambay, mag-text, mag-Facebook at mag-tota? At dahil butante ka na, alam mo na ba kung sino-sino ang mga iboboto mo? At iboboto mo ba sila dahil sa tingin mo siya ang gagawa ng mabuti para sa ating bayan? Iboboto mo siya dahil memorize mo ang jingle niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lawrence M., estudyante, tambay na katulad mo rin na gustong makialam. Sama-sama tayong tuklasin ang mga mahalagang bagay na bumubuo sa Pinas. At sama-sama tayong makialam sa pinakamainit na usapin na kung saan tayo rin ang may karapatan. Ang konstitusyon ang pinakamahalagang bahagi na bumubuo sa isang gobyerno. Sakop ng konstitusyon ang teritoryo ng bansa, pati na rin ang mga alituntunin at paniniwala na nagsisilbing pinakamahalagang batas na nagpapanatili sa isang bansa o estado. Ilang halimbawa sa mga nasasaupan ng konstitusyon ay ang klasifikasyon at mga tungkulin ng gobyerno, ang saklaw ng iba't ibang sangay ng gobyerno, at mga karapatan ng mga mamamayan. Narito rin ang mga impormasyon na nakalap namin tungkol sa kung paano nabuo ang konstitusyon sa Pilipinas at kung paano naging demokratiko ang pamamahala sa gobyerno ni Juan de la Cruz. March 25, 1986, matapos ang martial law at ang pagbaba sa pagkapangulo ni Ferdinand Marcos, isinulong ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Proclamation No. 3 na nagpasimula ng Freedom Constitution, kilala din bilang 1987 Constitution, na nagtatag ng panibagong sistema ng gobyerno. Sa 1987 Constitution, isinaad ang pagkakaroon ng autonomous regions sa Cordillera at din ang pagkakaroon ng presidential form na gobyerno at bicameral Congress. May 11, 1987, sa unang pagkakataon matatapos ang martial law, inihalal ng taong bayan ang mga bumubuo ng Senado at House of Representatives. January 18, 1988, nagkaroon ng election para sa local government officials. March 28, 1989, bumoto ang mga Pilipino ng barangay officials para sa buong bansa. Dahil sa 1987 Constitution, kinilala ng mga Pilipino si Pangulong Aquino bilang ina ng demokrasya sa Pilipinas. Ang 1987 Constitution ang nagbalik ng demokratikong pamamahala sa ating gobyerno. Kung tao ang naghahalal ng mga mamamahala sa isang bansang demokratiko, di may kasalanan rin ng taong bayan kung ang niluklok sa gobyerno ay hindi mapagkakatiwalaan. Kaya tama na ang sisiyan sa kung sino ang may kasalanan sa paghihirap ng Pinas. Mabuti pa, makialam na lamang tayo sa susunod na eleksyon. Kilatisin ang mga kandidato sa pinakamahalagang posisyon sa ating gobyerno. First time voter ka man o dating botante. First time voter ka man o dating botante, may manok ka man o wala pa. Ito ang pambato para sa pagkapangulo ng Pinas. Ano po masasabi niyo tungkol sa ibig sabihin ng demokrasya? Yung demokrasya, siyempre laging kumukuha ng due process. Ganun, para na inano, laging may due process. Okay. Sa tingin niyo po ba, di ba po parang ang ibig sabihin po ng demokrasya, di ba, parang yung tao po yung taong bayan po yung may karapatan para sa na-impluwensyahan yung sistema ng gobyerno natin. Sa tingin niyo po ba sa ngayon, na-apply pa po ba yon o talaga po yung mga politician na po yung namumuno sa bayan natin? Di sa bansa natin, kaganda ng sistema yan. Katulad sa demokrasya, yung sense na tayong pumipili ng mga tao manunungkulan ng mga bansa. Kaganda tayo ang pipili tayo ang nagsusuri, tayo ang hahatol pagdating ng halalan. Kaya lang ang diferensya, maraming mga halal, maraming bumuboto. Nabibili ang boto, Opo. Nabibili. Kaya kawa ang bansa natin.
ingatan yung boto natin. Dahil kahit na pinakamahirap ka doon sa lugar ninyo na yan, ang boto mo, pag binilang yung lisa, ang boto ng presidente, isa lang din. Sino mong milyonary, isa lang ang boto. Ngayon, ingatan ang boto dahil kapag ka nagkamali ka doon sa iloloklok mo, nalolokong bayan natin. Pag pinagbili mo yung boto mo, ang mangyayari doon, alam mo, 3 years term, sa mga local, 3 years, 3 term, magnanakaw. Pagdating ng halalan, mamimili ng boto. And then magnanakaw na naman, mamimili ng boto. Tawang bayan natin na nakasirit ng kawawa. Apo. Sige. Di ba po yung political dynasty po, bawal po talaga siya. Ayon sa Constitution po ng Pilipinas. Oo. Bakit po sa tingin nyo, natotolerate po yung political dynasty sa bansa natin? Sino po kaya yung may tuturing na may kasalanan doon? Yung mga halal na rin, yung mga halal. Marami kasing tao, mga abogado, na lumilisya, hindi sumusunod masyado sa batas. Kaya lang, naboboto ng tao, binoboto ng tao. Kaya masasabi mo, tanong mo sinong may kasalanan, ay may masasabi ko, number 1, ang mahala lang may kasalanan. Ano pong masasabi niyo sa di ba po kapag campaign period, yung pong uso po yung mga TV ads, mga campaign jingles, ganon. Ano pong masasabi niyo tungkol doon? Itutunan mo, maganda rin para nakikilala ng mga halal yung mga kandidato. Kaya lang, hindi naman ganun ang nangyayari. Dahil ang tao, pagka may artista, pagka ayun, hindi yan tinitingnan yung issue. Apo. Kasi ang butante natin ganito, halimbawa, ang butante na yan, yung voters A na yan, halimbawa, maka-Pedro siya, Pedro ang tinatangkilik niya. Dumating lang yung pag-uusap doon sa kalukuhan, kasalanan, o kaya pandarambong ng Pedro. Binoboto rin ng tao Ang bandang ulit-ulit, yung mga sosa, yung mga artista. Ang nagkikit sa bansa natin. Tanong lang po ako, about po dun sa capabilities ng mga presidential candidates, tingin niyo po ba parang capable po talaga sila or yung iba parang gusto lang talaga niya tumakbo? Meron mga kandidatong ganun. Gusto ka tumakbo. Pero meron mga kandidatong, ang mahalaga kasi sa kandidato sa nakita ko, kailangan meron sa katakatalino, kakayanan kasama rin yung puso. Kailangan matuwid yung puso. Yung takot sa Panginoon Diyos, takot sa kalokohan, may konsyensya. Dahil pag ang kandidato ay nanunungkulan, walang konsyensya, wawalang niya ng bayan natin. At alam niyo ba, kapag ang isang nanunungkulan, walang hiya. Mawawalang hiya talaga ang bayan natin. Mawawalang hiya. Kaya kailangan, kayong mga kabataan, yan niyo sa mga magulang niyo, sa mga kaibigan niyo. Kailangan maging matalinong butante. Mawawalang hiya ang bayan natin, kawawa. Ano natin pag nila, nagnanakaw Ang nangyayari sa bayan natin, ganito Alam mo, merong nanunungkulan. Mabait yan. Mabait yan. Alam mo, mabait yan si Pedro. Nagpunta ako, ako ng tulong, binigyan ako ng 200. Yung 200 binigay sa iyo, ninakaw lang din niya yun Nanakaw ng ilang milyon, tapos papartuyan ng mamamayan ng halimbawa, few thousands, gano'n. Yan pare-pare ng may diferensya. Pare-pare na.